maintindihan ni Lucas kung bakit napakabigat ng dugo ng kanyang amang si Mang Natoy sa kanya. Simula kasi pagkabata, hindi niya na ito nakitaan ng kahit anong pagmamalasakit para sa kanya. Dahil doon ay napapayak na lamang siya sa tuwing pagagalitan siya nito sa kahit simpleng pagkakamali lamang. Iniisip niya tuloy kung siya ba ay ampun lamang. Kung buhay lang sana ang kanyang ina na si Aling Shirley, ay paniguradong may masasabihan siya ng kanyang saloobin. Hindi niya alam ang pakiramdam ng may isang ina, dahil sanggol pa lamang siya nang ito'y bawian ng buhay. Wala siyang gaanong alam patungkol sa kanyang ina, dahil sa tuwing magtatangka siyang magtanong sa kanyang amang si Mang Natoy, ay galit na mukha kaagad ang bumubungad sa kanya. Wala rin naman siyang makausap na kamag-anak, dahil bibihira lamang na may pumuntang bisita sa kanilang bahay, maliban na lamang sa mga kainuman ng kanyang ama. "Hoy Lucas!" Tawag ni Mang Natoy kay Lucas nang dumating siya galing sa palengke. "Ano yung dala-dala mo ha?" Pasigaw na tanong ng kanyang ama sa kanya. Ito po tay. Ulam po natin ito mamayang gabi." Sagot na lamang ni Lucas. "O sige, iluto mo na yan. At nang may pulutan kami ng mga kumpare ko dito." Utos ni Mang Natoy. "Ho? Tay, ulam po natin ito mamayang gabi." Tanggi naman ni Lucas sa kanyang ama. "Huwag mong pinapainit ang ulo ko ha. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Lulutuin mo ba yan o mapapaya ka sa harapan ng mga kainuman ko?" Galit at may pagbabantang sabi ni Mang Natoy. Dahil doon ay wala namang nagawa si Lucas, kung hindi ang sundin na lamang ang utos ng kanyang ama. Tumutulo man ang kanyang luha habang inuumpisahang lutuin ng manok na sana'y pagsasaluhan nilang mag-ama mamayang gabi, ay tinuloy niya pa rin ang pagluluto. Handa sana na ito para sa death anniversary ng kanyang yumaong ina. Nang matapos makapagluto, ay ibinigay niya na ang pulutan sa kanyang ama at lumabas na lamang siya ng kanilang bahay. Ayaw niyang nakikita ang ama na lango sa alak at nagkukwento patungkol sa kanya na puro masasakit na salita. Minsan nga, ay narinig niyang sinabi nito na sana siya na lamang daw ang namatay at hindi ang kanyang asawa. Alam niyo mga pare, simula nang dumating sa buhay namin yung si Lucas, puro na lang kamalasan ang natatamo ko sa buhay. Sad ni Mang Natoy sa kanyang mga kausap. Napakasakit para sa isang anak na hindi ka kayang mahalin ng iyong sariling ama. Iyon ang dahilan kung bakit hindi maalis-alis sa kanyang isipan na siya ay ampun lamang. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa na isang araw ay magiging okay rin sila ng kanyang ama. Kahit pa wala itong pakialam sa kanyang buhay, sinisikap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman namasukan siya bilang kargador sa isang tindahan sa palengke. Para kahit papaano, ay may panggastos siya sa kanyang pangangailangan sa eskwelahan. Madalang na rin kasing pumasok sa construction ng kanyang ama. Kung pumasok man ito, ay kulang pa ang kinikita nito sa pambili ng alak at paninigarilyo. "Lucas, iho, alam mo ba na ang iyong ama ay umutang dito sa tindahan ko ng long neck? Ibawas na lamang daw sa sahod mo." Sad ni Aling Gloria, na may-ari ng tindahan na kanyang pinagtatrabahuan. "Ang tatay mo talaga no? Wala nang ang trabaho, nakukuha pang mag-inom. Walang araw na hindi ko nakikita yan na hindi lasing. Dati naman hindi yan ganyan Litanya ng matandang babae sa kanya. "Nako, Aling Gloria, pagpasensyahan niyo na lamang po si tatay. Ako na lamang po ang bahala sa mga nakukuha niya rito sa tindahan. Ibawas niyo na lamang po sa sahod ko." Pakiusap ni Lucas kay Aling Gloria. "Naku, napakabait mo talagang anak. Pero hindi ko malaman dyan sa ama mo kung bakit hindi niya nakikita ang kabutihan mo. Sayang dahil napakabait mo na, napakasipag mo pa. Kaya nga kahit hindi ko naman kailangan ng tagabuhat dito sa tindahan ko, kinuha pa rin kita kasi naaawa ako sa iyo, iho. Sayang kasi ang kinabukasan mo. Kung buhay lang sana ang nanay mo, alam kong hindi mo daranasan ang ganyang buhay ngayon." Aling Gloria, kilala niyo po ba ang nanay ko?" Tanong ni Lucas sa matandang babae. "Abay oo naman iho. Bata pa lamang kami, may kapitbahay na kami rito. Bakit? Hindi ba naikwento sa'yo ng magaling mong ama ang patungkol sa nanay mo?"
Pagtatakang tanong naman ni Aling Gloria, dahil doon ay napailing na lamang itong si Lucas. Hindi na naituloy pa ng matanda ang pagkukwento dahil bigla silang dinagsa ng mga customer. Samantala pagka-uwi niya sa kanilang bahay, ay nabutan niya ang kanyang ama na nag-iinom na naman. Tay, umiinom na naman po kayo? Nag-aalalang tanong niya rito. Ano bang pakialam mo ha? Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, kumukulo ang dugo ko. Umalis ka dyan sa harapan ko at baka may palo ko pa sa itong boteng hawak ko eh. Saad ni Mang Natoy sa kanyang anak. Sanay na itong si Lucas sa mga salitang iyon ng kanyang ama. Wala na para sa kanya iyon. Kumbaga manhid na siya para damdamin pa iyon. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda upang pumasok sa eskwelahan at pagkatapos idumiretso na siya sa tindahan ni Aling Gloria. Gabi na naman siyang nakauwi sa kanilang bahay. Madalas niyang maabutan doon ang kanyang ama na kung hindi nakahandusay sa sobrang kalasingan ay naliligo sa sarili nitong supa. Ngunit nagtataka siya ng araw na iyon dahil tahimik lamang ang kanilang bahay. Nakakapagtaka, parang hindi yata umiinom si tatay ngayon. Sad na lamang ni Lucas sa kanyang sarili. Napaka-imposible namang umalis ang tatay. Narito naman ang kanyang tsinelas at sombrero. Maya-maya ay bigla na lamang siyang natigilan nang may marinig siyang kumakaluskos sa kanyang kwarto. Nang kanya itong silipin, ay nakita niyang pinapakialaman ng kanyang ama ang kanyang pera. Tay, bakit niyo po kinukuha ang pera ko? Pambayad po natin yan ng kuryente at tubig. Mapuputulan na po tayo. Pag-aawat niya sa kanyang ama. Pero patuloy lamang ang pagkuha nito sa kanyang pera sa pitaka. Tumigil ka kung ayaw mong tamahan ka sa akin. Tay, sumusobra na po ata kayo. Hindi na po tama ang ginagawa nyo. Pagsasaway niya sa kanyang ama. Sinasabi mo bang mali ang ginagawa ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, ang mali ay yung nabuhay ka pa sa mundong ito. Dahil sa'yo ay nagkandaletse-letse ang buhay ko. Kung hindi ka dumating, di sana ay buhay pa ang asawa ko. Malas ka sa buhay namin. Tuluyan na ngang umagos ang luwas sa mga mata ni Lucas. Buong akala niya ay manhid na siya sa mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya ng kanyang ama. Pero mali pala ang kanyang akala. Mas masakit na marinig ng harapan na siya ang sinisisi ng kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. Tay, kailan po ba ang nawalan? Hindi ba nawalan din po ako? Buti nga po kayo ay nakita ang mukha ni nanay eh. Nayakap mo siya. Nakasama. Ako tay, ni anino niya ay hindi ko man lang nakita. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng merong ina. Pero alam mo tay, ang pinakamasakit po sa lahat ay yung alam mong buhay pa ang tatay mo. Pero malamig pa sa bangkay ang trato niya sa'yo. Tuluyan nang napahagulgol si Lucas. Hindi niya na nakayanan pa kaya umalis na lamang siya para hindi na siya makapagsalita pa ng hindi maganda sa kanyang ama. Kahit papaan ay kumaan ang kanyang kalooban dahil nasabi niya ang matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Ang buong pag-aakala niya ay natauhan na ang kanyang ama na si Mang Natoy dahil sa kanyang mga sinabi. Ngunit nagkamali siya. Isang umaga, umuwi itong lango sa alak. Inabot ng umaga sa inuman ng matanda. Dumiretso ito sa kusina. Pwisip naman oh, bakit walang pagkain dito? Sabay tapo ng mga kalderong walang laman. Lucas! Lucas! Tawag ni Mang Natoy. Halika nga dito. Bakit walang pagkain? Kahit tubig ay wala oh. Buksan mo nga yung ilaw. Tay, naputulan po tayo ng kuryente at tubig. Wala po akong naluto. Dahil last na po kasi yung perang kinuha niyo sa akin kahapon. Paliwanag niya sa kanyang ama. Bobo ka ba talaga? Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Yan na nga lang ang matino mong gagawin eh. Hindi mo pa nagampanan ng maayos. Umalis ka na nga sa harapan ko at kumukulo ang dugo ko sa'yo. Sigaw ni Mang Natoy sa kanya. Tumalikod na lamang si Lucas at nagtungo sa kanyang kwarto. Napag-isip-isip niya na marahil ay hindi na magbabago ang kanyang ama sa pakikitungo nito sa kanya. Kaya naman napagpasya niyang umalis na lamang ng kanilang bahay at mamasukan bilang tagapagsilbi sa bahay ng kanyang guro. Ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito sa bahay niyo ha. Pangako po,
Hindi ko po sasayangin ang ibinigay niyong pagkakataon sa akin. Magaan lang naman ang trabaho ni Lucas sa bahay ng kanyang dating guro. Kung kaya't may panahon pa siyang makapag-aral. Hanggang sa siya ay magkolehiyo na nga at makapagtapos ng pag-aaral. Nakahanap nga siya ng magandang trabaho at may kalakihan ng sahod. Ngunit kahit malayo na ang kanyang narating, ni minsan ay hindi niya nakakalimutan ang kanyang ama na si Mang Natoy. Kaya naman nang mabigyan siya ng pagkakataon, ay muli siyang bumalik sa kanilang lugar. Subalit wala siyang naabutan sa kanilang bahay. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong kasama niya pa ang kanyang ama sa tahanang ito. Bukas lamang ang pintuan nito, kung kaya't tuloy-tuloy siyang nakapasok sa loob. Tinignan niya ang paligid. Halos walang nakalagay na gamit sa bahay na ito, kung hindi isang perasong unan at kumot lamang, at pati na rin mga sako-sakong basura na mukhang inipon. Mababakas at mararamdaman ang sobrang kahirapan sa kanyang dating tinitirhan. Butas-butas na ang kisame at bubong nito, at halos bumagsak na ang mga haligi ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na nga siya, at nagpunta sa tindahan ni Aling Gloria. Tao po? Tao po? Ano yon? Sino ang kailangan mo? Tanong ng matandang babae sa kanya. Aling Gloria, ako po ito, si Lucas. Ay Lucas, ikaw pala. Anong sadya mo? May ipapabot ka ba sa tatay mo? Wala po, Aling Gloria. Ako na lamang po ang mag-aabot sa kanya. Hinahanap ko po si tatay. Alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Lucas sa matandang babae. Nako iho, pasensya ka na ha. Medyo matagal-tagal ko na rin kasing hindi nakikita ang tatay mo. Pag bumibisita naman ako sa inyo palaging walang tao. Ganun po ba? Sige ho, Aling Gloria. Maraming salamat po. Mauna na po ako sa inyo. Paalam ng binata sa matanda. Habang siya ay naglalakad, ay umagaw sa pansin niya ang isang matandang lalaking basurero na pinagtitripa ng mga batang naroon. Inaagaw ng mga ito ang mga dala niyang kalakal, habang ang matanda ay wala namang magawa kung hindi ang makipaghilaan lamang. Habang mapapansin dito na meron itong iniindang sakit at nahihirapan. Maya-maya pa'y sumigaw na lamang itong si Lucas para sitahin ang mga batang nangungulit sa matanda. Nagtakbuhan naman ang mga ito habang bitbitang ilang peraso ng kalakal na nakuha nila. Maya-maya'y nilapitan na ni Lucas ang basurero. Okay lang po ba kayo? Tanong niya rito. Habang makikita sa itsura ng matanda na ito ay parang hinihingal pa. Subalit laking gulat na lamang ni Lucas nang tumingin ito sa kanya. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito? Bakit kayo nangangalakal? Hindi naman sumagot ang matanda. Yumuko lamang ito at unti-unting inihakbang ang kanyang mga paa palayo. Tumanda ang itsura nito, nangayayat at mababakas na meron nitong iniinda sa kanyang paa, kung kaya't ika-ika ito kung maglakad. Muli ay tinawag ito ni Lucas. Tay, sandali po. Dahil sa kanyang sinabi, ay napahinto na lamang ito habang nakayuko pa rin. Pasensya ka na anak. Huwag mo na lamang akong intindihin. Wala akong mukhang mahiharap sa'yo. Kaya alis na lamang ako. Mahinang tugon ng matanda. Dahil sa sinabi nito, ay bigla na lamang napaluha si Lucas. Ito kasi ang unang pagkakataon na tinawag siya ng kanyang ama na anak. Kaya naman para bang tinunaw ang galit na nararamdaman niya sa kanyang puso. At napalitan ito ng sobrang pagkaawa. Hindi natiis ng binata, nalapitan ng kanyang ama. Nangakma niya na itong yayakap, ay bigla na lamang itong nagsalita habang nakatalikod. Anak, pasensya ka na ha. Simula kasi nang mamatay ang nanay mo, parang nawala na rin ng saysay ang buhay ko. Mahal na mahal ko ang nanay mo anak. Kasabay ng pagkawala niya, ang pagkawala na rin ng pag-asa sa sarili ko. Namatay siya nung pinapili ako ng doktor kung sino sa inyo ng nanay mo ang dapat na mabuhay. Gusto ng nanay mo ay mabuhay ka anak. Kaya ikaw ang pinili naming mabuhay. Alam ko sa sarili kong anak kita at dapat ay minamahal kita.
Pero sa kabila nun, ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng aking asawa. Alam mo anak, simula nung umalis ka, narealize ko sa sarili ko na ang lahat ng ginawa ko sa iyo ay mali. Hindi ako naging ama para sa iyo. Tama ka, hindi lang ako ang nawalan. Masigit na nawala na ikaw dahil pati ako ay nawala sa iyo. Pasensya ka na ulit anak ha. Etong nangyayari sa akin, tanggap ko to. Dahil kaparusahan to sa lahat ng masasakit na ginawa ko sa iyo. Habang sinasabi yon ni Mang Natoy, ay tumutulo na rin ang luha nito sa kanyang mga mata. Ayaw niyang ipakita sa kanyang anak na siya ay umiiyak. Subalit maya-maya pa'y nagsalita itong si Lucas. Tay, kahit po gaano kayo naging masama sa akin, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na mahal ko po kayo. Kayo po ang tatay ko. At kung wala po kayo, ay wala po ako sa mundong ito. Dahil hindi po ako nandito para sumbatan kayo o kahit pagsalitaan ng mga masasakit na salita. Kahit hindi niyo po pinaramdam sa akin na anak niyo ako, ay hindi po ako nagtalim ng galit at sama ng loob sa inyo. Matagal ko na po kayong napatawad, itay. Dahil sa sinabi ni Lucas, ay napatumba na lamang sa pagkakatayo itong si Mang Natoy at humagulgol ng pag-iyak. Sisingsisi siya sa lahat ng nagawa niya sa kanyang anak. Parang hindi niya matanggap sa kanyang sarili na sa kabila ng napakasakit na ginawa niya rito, ay handa pa rin siya nitong patawarin at bigyan ng pagmamahal. Lumapit si Lucas rito at lumuhod para yakapin ang kanyang ama habang silang dalawa ay nag-iiyakan. Mula noon ay sinama na ni Lucas ang kanyang ama sa kanyang tirahan. Ang luma nilang bahay ay pinagawa pa rin niya, hindi upang tirahan, kung hindi upang bisibistahin lamang nila ng kanyang ama. Maayos at maganda na ang buhay ng mag-ama ngayon. Totoong nagkapatawaran na nga sila. Bumawi naman itong si Mang Natoy sa lahat ng pagkukulang niya sa kanyang anak. Ipinapakita at ipinaparamdam niya rito ang pagiging isang ama. Walang kahit ano siyang hiningi kay Lucas. Pero ipinagpatayo pa rin siya ng kanyang anak ng isang maliit na tindahan. Nang sa gayon ay meron naman siyang libangan. Wala nang bisyo itong si Mang Natoy. Ang lahat ng kinikita niya ay itinatabi niya at pasimple niyang inihulog sa alkansya. Para sa kanya, ang lahat ng inihulog niya roon ay iiwan niya pagdating ng panahon kay Lucas. Sapat na kasi para sa kanya ang napatawad siya ng kanyang anak, kung kaya't wala na siyang maihiling pa sa kanyang sarili. Ang tanging ipinapanalangin niya na lamang ay ang maging maganda pa ang buhay ng kanyang anak sa oras ng iwan niya na ito sa mundo. Sa kabilang banda naman ay masayang-masaya si Lucas sapagkat nagkapatawaran sila ng kanyang ama. Wala na sa kanya ang mga masasakit na nangyari sa kanila noon. Para sa kanya, ang pag-ibig sa kanyang ama ang mas nangingibabaw. Napakabuting tao nitong si Lucas. Hindi man siya lumaki sa pangaral, pero sadyang may kabutihan ang kanyang puso. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang aral na sa kabila ng hindi tayo ginawa ng maganda ng ibang tao, ay meron pa rin tayong puso na handang magpatawad para sa kanila. Palaging tandaan na mas masarap mabuhay nang malaya ang ating mga puso.